Kapag nagmahal ka, dapat di ka magdalawang isip. Kasi kung mahal mo talaga, dapat matapang ka, ipaglaban mo, at lagi mong sundin ang tinitibok ng puso mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa bukang liwayway na aking pinagmamasdan, lugar na patutunguhan, tila ba malapit sa puso ko at isipan. Ang sabi ni Papa bago ako umalis, huwag ko daw kalimutang bumalik sa kanya kasi kapag di daw ako umuwi, mag-aasawa daw ng bago si Papa. Ay nako, wala namang pumipigil sa kanya. Okay lang yun, malaki na ako. Di na niya ako kailangang alagaan. At saka, kung saan magiging maligaya si Papa, susuportahan ko lang siya. Sa haba ng nilalakbay ko, di ko alam kung malapit na ba ako. Di ko alam kung tama ba ang daang tinatahak ko. Pero, isa lang ang alam ko. Makakarating ako at nararamdaman kong malapit na ako. Tanghaling tapat na. Hindi ko na alam kung nasa na ako. Subalit sa lugar na to, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ko. Agad akong lumapit at pinagmasdan ko to. May naalala tuloy ako bigla. Napangiti tuloy ako sa alaalang yun. Siguro, ito na lang ang ireregalo ko sa kanya ngayong kaarawan niya. Bata, 3 pulang rosas nga. Kuya, bakit 3 lang? Dapat madami. Bakit ba nakikialam ka? 3 lang. Di naman nakakain yan. Ang sungit mo naman, kuya. Oh, 3 yan ha. Bilangin mo pa. Oh, bakit galit ka? Ang sungit mo kasi, kuya. Pero, kanino mo ba ibibigay yan? Ito ba? Ireregalo ko lang sa karawan ng kaibigan ko. Kuya, alam mo, mas maganda o mas madami. Bata, bakit ba ang kulit mo? 3 nga lang ang kailangan ko. Kuripot mo naman, kuya. Pero saan ka pupunta? Bakit madami kang dalang bag? Hindi ko alam eh. Nawawala na ata ako, bata. Alam mo ba kung saan ang Santa Maria? Ay, kuya, alam ko yun. Nakikita mo ba yung tricycle na yun? Doon ka sumakay. Tapos, doon ka na mismo ibababa. Salamat, bata. Sige, dagdagan mo na tong binili ko. Gawin mo ng 12 na piraso. Ay, ang pogi mo talaga, kuya. At mukhang mabait. Eto na po, 12 po yan. Sus, pinubola mo pa ako. Sige na, alis na ako. May sasabihin ka pa ba? Wala na po, kuya. Pero, abangan na lang po nila ako sa kwentong ang lalaking walang pahinga. Ayos ah. Sige, bata. Paalam sa'yo. Iniwan ko ng batang yun na may ngiti sa kanyang mga labi.
Sana paglaki niya matupad niya ang mga pangarap niya. Kaya ito, pagkasakay ko sa tricycle, sabi ng driver, malapit lang daw ang pupuntahan ko. At eto, nasasabik na talaga ako. Konti na lang makikita ko na ulit si Noah. Kaya alam baka galit siya sa akin. Pero hihingi ako ng tawad para di na siya magalit. Ako din naman talaga may kasalanan. Pero may kasalanan din siya. Kasi nung natutulog pa ako, nagnakaw siya ng halik sa akin. Ay naku, wala daw siyang kinalaman dun. Pero nakita pala siya ni Papa. Pero teka, ang ganda naman dito sa dinadaanan namin. Kulay berde lahat ng nakikita ko. Puro bundok at mga malalawak na taniman ng palay ang nakikita ko. Parang ang sarap dito. Nakakawala ng pagod ang matatanaw mo sa paligid mo. At sa paglipas ng mga sandali, sa wakas, nakarating na ako. Bumba ako sa maliit na pamilihang bayan sa lugar na to. Pero teka, parang nakarating na ako dito. Parang alam ko na ang lugar na to. Kaya ito, naglakad-lakad ako. Kasi naman, alam ko ang lugar na to. Nakarating na ako dito. Di ko lang maalala kung saan. Habang naglalakad, pamilyar sa akin ang lahat. Nakarating na talaga ako dito. Pero paano? Tapos yung dinadaanan ko. Ewan ko ba kung bakit ko tinatahak ang daan na to. Sa bawat paghakbang ko, napapangiti ako. At nang makarating ako sa tapat ng isang bahay, natulala ako bigla. Kasi ang bahay na to, pamilyar sa akin. Parang tumira na ata ako dito. Pero teka lang. Ang puso ko, sobrang lakas ang pagtibok. Parang sasabog. Pero bakit? At saka, bakit parang walang tao? Nakalak ang gate eh. Nagsimula ako magtao po. Kaya lang, walang nasagot. Nasaan kaya nakatira dito? Pero teka nga, ano bang address ni Noah? Kaya ito, pagsilip ko sa papel na bigay ni tatay, hala, ito na pala yung bahay nila Noah. Pero nasan siya? Wala kasing tao. Kaya ito, tumalon na ako sa bakod at pumasok na ako sa loob ng bakuran. Tapos dumiretso ako sa likod ng bahay na parang alam ko na ang pasikot-sikot dito. Nakalak sa harap eh, pero sa likod di nakalak. At aba, pagpasok ko, napakatahimik. Walang tao. Nasaan kaya si Noah? At eto dumiretso ako sa silid niya. Pero nagtataka ako. Bakit alam ko ang silid niya? At aba, wala ding tao. Nasaan na kaya siya? Kaya ito, binaba ko na muna lahat ng mga gamit ko. Tapos, nahiga muna ako sa kama ni Noah. At dahil sobrang pagod na pagod ako, ipinikit ko ang mga mata ko. Matutulog muna ako. At baka sakaling sa pagising ko sana, andito na si Noah sa bahay nila. Papa, pagod na ako. Uwi na tayo. Anak, teka lang. Matatapos nang malagyan ng bagong salamin yung salamin mo na nabasag. Papa, pagod na talaga ako sa dami ng pinamili natin.
Anak, 18 ka na. Binatang-binata ka na. At saka, minsan lang tayo maghahanda ng ganito kaya dapat madami. Tsaka matatapos na ang salamin. Sana di nababasag ulit. Ay naku. Ayaw ko na sanang ipaayos yung salamin. Kaya lang si tatay, ang kulit. Maganda daw kasi kung malalagyan ng bagong salamin yun. Kasi malaki daw at regalo niya daw yun sa akin. Baka kasi mamaya may makita na naman akong kaluluwa dun. Ay naku. Pero namimiss ko na si Rafael. Gusto ko na siya makita ulit.